Ang pagkakahati ng Korea. Nagsimulang nahati ang Korea noong August 15, 1945 nang opisyal na nag-anunsyo ng pagsuko ang Japan. Sa mga huling araw ng digmaan, iminungkahi ng US na hatiin ang Korean Peninsula sa dalawang occupation zone, isang panig sa US at isang panig sa Soviet, na may 38th parallel line na naghahati. Naunawaan na ang dibisyong ito na naghahati sa Korea ay pansamantalang pagsasaayos lamang hanggang sa maipatupad ang Truce. Sa pagsisimula ng Cold War at iba pang mga kadahilanan, kabilang ang pagsalungat ng Korea sa Truce, ang mga negosasyon sa pagitan ng US at Soviet Union ay nabigo, kaya epektibong nagpapawalang bisa ito, sa tanging napagkasunduan para sa muling pagtatatag ng isang independyente at pinag-isang estado ng Korea. Nang matapos ang Russia-Japanese War noong 1905, naging nominal protectorate ang Korea ng Japan. Sa sumunod na mga dekada, lumitaw ang mga nasyonalista at radikal na grupo upang makibaka para sa kalayaan. Ngunit dahil sa pagkakaiba-iba sa kanilang mga pananaw at diskarte, nabigo ang mga grupong ito na magsama-sama sa isang pambansang kilusan. Sa Cairo Conference noong November 1943, sa kalagitnaan ng World War II, sina Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill at Chiang Kai-shek ay sumang-ayon na dapat pakawalan ng Japan ang lahat ng teritoryong nasakop nito. Pinalutang ni Roosevelt ang ideya ng isang trusteeship sa Korea, ngunit hindi nakakuha ng kasunduan mula sa ibang mga kapangyarihan. Itinaas ni Roosevelt ang ideya kay Joseph Stalin sa Tehran Conference noong November 1943 at sa Yalta Conference noong February 1945. Sa Tehran at Yalta Conferences, nangako si Stalin na sasamahan ang kanyang mga kaalyado sa Pacific War sa loob ng 2 hanggang 3 buwan pagkatapos ng tagumpay sa Europa. Noong August 8, 1945, 2 araw pagkatapos ihulog ang unang atomic bomb sa Hiroshima, at bago ibagsak ang pangalawang bomba sa Nagasaki, nagdeklara ang USSR ng digmaan sa Japan. Sa pagsisimula ng digmaan, ang Commander-in-Chief ng Soviet Forces na si Marshal Alexander Vasilevsky, ay nanawagan sa mga Koreano na bumangon laban sa Japan, na nagsabing, isang bandila ng kalayaan ay tumataas sa Seoul. Mabilis na sumulong ang mga tropang Soviet, at naging sabik ang gobyerno ng US na sakupin nila ang buong Korea. Noong August 10, 1945, 2 batang opisyal na sina Dean Rusk at Charles Bonesteel, ay itinalaga upang tukuyin ang isang lugar ng pananakop ng mga Amerikano. Sa sorpresa ng mga Amerikano, agad na tinanggap ng Soviet Union ang dibisyon. Ang kasunduan ay isinama sa General Order No. 1, na naaprubahan noong August 17, 1945, para sa pagsuko ng Japan. Sinimulan ng mga puwersang Soviet ang mga amphibious landing sa Korea noong August 14, at mabilis na kinuha ang hilagang silangan ng bansa, at noong August 16 ay dumaong sila sa Wonsan. Noong August 24, naabot ng pulang bukbo ang Pyongyang, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Korean Peninsula pagkatapos ng Seoul. Sa buong buwan ng August, nagkaroon ng halo-halong pagdiriwang, kalituhan, at tunggalian pangunahin ng sanhi ng kakulangan ng impormasyong ibinigay sa mga Koreano ng mga allies. Samantala sa Seoul, simula sa unang bahagi ng kalagitnaan ng August, si General Nobuyuki Abe, ang huling Japanese na Governor General ng Korea, ay nagsimulang makipag-ugnayan sa mga Koreano upang mag-alok sa kanila sa pagbibigay ng kapangyarihan. Una niyang inalok ang posisyon kay Song Jinwoo, ang dating pinuno ng The Dong-a-ilbo. Tinanggihan ni Song ang posisyon, na sa tingin niya ay katumbas ng papel ni Wang Jingwei, ang pinuno ng papet na estado ng Japan sa China. Sa halip ay mas pinili niyang maghintay, gaya ng inaasahan ng marami, ang KPG ay bumalik sa peninsula at nagtatag ng isang ganap na lokal na pamahalaan ng Korea. Noong August 15, inalok na lang ni Abe ang posisyon kay Lee Woon-ham, na tinanggap ito, at ikinalungkot naman ni Song. Noong araw na iyon, inihayag ni Lee sa publiko na tinanggap ng Japan ang mga tuntunin ng pagsuko na inilatag sa Deklarasyon ng Potsdam, sa kagalakan ng mga Koreano.
Sa budget na 20 million yen mula sa kolonyal na pamahalaan, itinakda ni Lai ang pag-oorganisa ng Committee for the Preparation of Korean Independence. Gayunpaman, ang organisasyon ay natapos na binubuo ng karamihan ng mga makakaliwang komunista, na lalong nagpagalit kay Song. Sinubukan ni Lai sa maraming pagkakataon na kumbansihin si Song na sumali o suportahan ang CPKI, ngunit ang kanilang mga pagpupulong ay nauuwi sa sigawan. Noong August 16, ang mga batang opisyal ng militar ng Japan sa Seoul, ay mahigpit na nagprotesta sa mga desisyon ng kolonyal na pamahalaan. Noong September 7, 1945, inilabas ni General Douglas MacArthur ang Proklamasyon No. 1, sa mga mamamayan ng Korea, na nagpahayag ng kontrol militar ng US sa Korea sa south ng 38th parallel, at itinatag ang Ingles bilang opisyal na wika sa panahon ng kontrol ng militar. Noong araw ding iyon, inihayag niya na si Teniente General John R. Hodge, ang mga ngasiwa sa mga gawaing Koreano. Dumaong si Hodge sa Incheon kasama ang kanyang mga tropa noong September 8, 1945, na minarkahan ang simula ng United States Army military government sa Korea. Si MacArthur bilang kataas-taasang commander para sa Allied Powers ay napunta sa pamamahala sa South Korea mula 1945 hanggang 1948, dahil sa kawalan ng malinaw na mga utos o inisyatiba mula sa Washington, D.C. Walang plano o patnubay na ibinigay kay MacArthur mula sa Joint Chiefs of Staff, kung paano mamuno sa Korea. Direktang nagulat si Hodge sa MacArthur at General Headquarters sa Tokyo. Ang 3 taon na panahon ng pananakop ng US Army ay magulo kumpara sa napakapayapa at matatag na pananakop ng US sa Japan, mula 1945 hanggang 1952. Si Hodge at ang kanyang 24 Corps ay sinanay para sa labanan, hindi para sa diplomasya at pakikipagnegosasyon sa maraming magkakaibang grupong pampulitika na lumitaw sa post-kolonyal na South Korea, mga dating Japanese collaborator, pro-Soviet communists, anti-Soviet communists, right-wing groups, at Korean nationalists. Ang pansamantalang pamahalaan ng Republika ng Korea, na nagpatakbo mula sa China, ay nagpadala ng isang delegasyon na may 3 tagapagsalin sa Hodge, ngunit tumanggi siyang makipagkita sa kanila. Gayun din, tumanggi si Hodge na kilalanin ang bagong nabuong People's Republic of Korea at ang People's Committee nito. Ang mga sibilyang Japanese ay pinauwi, kabilang ang halos lahat ng mga tagapamahala ng industriya at mga technician, mahigit 500,000 noong December 1945 at 786,000 noong August 1946. Ang matinding inflation ng presyo ay naganap sa nagugulo na ekonomiya, hanggang sa tag-araw ng 1946 ang pagrarasyon at mga kontrol sa presyo ay ipinataw. Noong September 1946, libu-libong manggagawa at magsasaka ang bumangon laban sa gobyernong militar. Ang pag-aalsang ito ay mabilis na natalo, at hindi napigilan ang nakatakdang halalan sa October para sa pansamantalang pambatasang assembly ng South Korea. Ang pagbubukas ng assembly ay naantala noong December upang imbestigahan ang malawakang mga paratang ng pandaraya sa electoral. Ang masigasig na anti-communist na si Syngman Rhee, na naging unang presidente ng Provisional Government at kalaunan ay nagtrabaho bilang pro-Korean lobbyist sa US, ang naging pinakakilalang politiko sa South Korea. Pinilit ni Rhee ang gobyerno ng Amerika na talikuran ang mga negosasyon para sa isang prestisyo, at lumikha ng isang malayang Republic of Korea sa South. Sa paglipas ng mga sumunod na taon, sa pagitan ng 30,000 hanggang 100,000 na katao ang napatay. Karamihan sa mga nasawi ay resulta ng pag-aalsa ng Jeju. Noong September 6, isang kongreso ng mga kinatawan ang ipinatawag sa Seoul, at itinatag ang panandaliang People's Republic of Korea. Sa diwa ng pinagkasunduan, ang konserbatibong matandang estadista na si Syngman Rhee, ay hinirang bilang pangulo. Inanunsyo ni Song ang kanyang sariling National Foundation Preparation Committee, noong September 7, upang direktang kontrahin ang PRK. Gayunpaman, ang NFPC ay may kaunting papel sa politika ng Korea at nauwi sa paghahanay sa sarili nito sa KPG pagkatapos nitong bumalik. Nang pumasok ang mga tropang Soviet sa Pyongyang noong August 24, natagpuan nila ang isang lokal na sangay ng Committee for the Preparation of Korean Independence, na kumikilos sa ilalim ng pamumuno ng veteranong nasyonalistang si Cho Man-sik. Noong September 1945, ang Administrasyong Soviet ay naglabas ng sarili nitong pera, ang Red Army Won.
Sa panahon ng pananakop ng Soviet, ang mga Soviet soldiers ay gumawa ng malawakang panggagahasa at pagnanakaw laban sa mga Japanese at Koreano. Noong 1946, pinangasiwaan ni Colonel General Terenty Stikov ang administrasyon at nagsimulang maglobby sa gobyerno ng Soviet para sa mga pondo, upang suportahan ang may sakit na ekonomiya. Noong February 1946 isang pansamantalang pamahalaan na tinatawag na Pansamantalang People's Committee ng North Korea ay nabuo sa ilalim ni Kim Il-sung. Naganap ang mga salungatan at tunggalian sa kapangyarihan sa matataas na antas ng pamahalaan sa Pyongyang, habang ang iba't ibang mga aspirante ay nagmamanyobra upang makakuha ng mga posisyon ng kapangyarihan sa bagong pamahalaan. Noong April 1948, nagpulong sa Pyongyang ang isang komperensya ng mga organisasyon mula sa North at South. Ang mga politiko sa South na sina Kim Ko at Kim Kyu-sik ay dumalo sa conference at binoykot ang mga halalan, gayon din ang ibang mga politiko at partido. Noong May 10, 1948 nagdaos ng pangkalahatang halalan ang South Korea. Naganap ito sa gitna ng malawakang karahasan at pananakot, gayon din ang boycott ng mga kalaban ni Syngman Rhee. Noong August 15, 1948, formal na kinuha ng Republic of Korea ang kapangyarihan mula sa militar ng US, kasama si Syngman Rhee bilang unang pangulo. Ang USAMJEC ay formal na binuwag at ang Korean Military Advisory Group ay nabuo upang sanayin at magbigay ng suporta para sa hukbo ng South Korea. Nagsimulang umatras ang mga puwersa ng US sa isang proseso na natapos noong 1949. Sa North Korea, ang Demokratikong Republika ng Bayan ng Korea ay idineklara noong September 9, 1948, kasama si Kim Il-sung bilang Prime Minister. Noong October 1948, naganap ang paghihimagsik ng Yeosu Suncheon, kung saan tinanggihan ng ilang regiment ang pagsupil sa pag-aalsa ng Jeju at naghimagsik laban sa gobyerno. Noong 1949, itinatag ng pamahalaang Syngman Rhee ang Liga ng Bodo, upang bantayan ang mga kalaban nito sa politika. Karamihan sa mga miyembro ng Bodo League ay mga inosenteng magsasaka at sibilyan na napilitang maging miyembro. Noong December 24, 1949, pinatay ng South Korean Army ang mga mamamayan ng Mangyong, na pinaghihinala ang mga komunistang sympathizer. Noong December 12, 1948, tinanggap ng United Nations General Assembly ang ulat ng UNCOC at idineklara ang Republika ng Korea bilang tanging legal na pamahalaan sa Korea. Gayunpaman, wala sa mga miyembro ng UNCOC ang nag-isip na ang halalan ay nagtatag ng isang lehitimong pambansang parlamento. Mula 1948 hanggang sa pagsisimula ng digmaang sibil noong June 25, 1950, ang mga armadong puwersa ng bawat panig ay nakikibahagi sa isang serye ng mga madugong labanan. Noon pang taong 1950, ang mga salungatan na ito ay tumaas ng husto ng sumalakay ang mga puwersa ng North Korea sa South Korea, na nag-trigger ng Korean War. Ang United Nations ay namagitan upang protektahan ang South Korea, na nagpadala ng isang puwersang pinamumunuan ng US. Mula noong digmaan, ang Korea ay nanatiling nahahati sa DMZ. Ang North Korea at South Korea ay nanatili sa isang estado ng alitan, kung saan ang magkasalungat na mga rehimen ay parehong nagsasabing sila ang lehitimong pamahalaan ng buong Korea. Noong April 27, 2018, ang pinuno ng North Korea na si Kim Jong-un at ang pangulo ng South Korea na si Moon Jae-in ay nagkita sa demilitarized zone. Ang Panmunjom Declaration na nilagdaan ng parehong mga pinuno ay nanawagan para sa pagwawakas ng matagal ng aktibidad ng militar malapit sa hangganan, at ang muling pagsasama-sama ng Korea. Noong November 1, 2018, itinatag ang mga buffer zone sa buong DMZ para makatulong na matiyak ang pagwawakas ng puot sa lupa, dagat at himpapawid. Ang mga buffer zone ay umaabot mula sa hilaga ng Daejeok Island hanggang sa timog ng Cho Island sa West Sea, at sa hilaga ng lungsod ng Sokcho at sa timog ng Tongchon County sa East Yellow Sea. Maraming salamat po sa inyong panunood. Kung hindi pa kayo nakasubscribe ay pindutin nyo na ang subscribe button, at like, share at bell button na din para sa ating mga susunod pang upload. Maraming salamat po. Mabuhay Pilipinas!